DSWD na the predators or the suspects nabibiktima using only yung mga networking sites. Halimbawa, Friendster, Facebook, or even MySpace. Dahil nga sa very rampant na itong mga social networking sites na nasa internet natin, most often, and teenagers or even children fall prey or victim for mga sexual predators na tinatawag. These are persons na talaga naghahanap ng, nag-check talaga sila na pwede nilang bibiktimahin. And most likely, yung mga binibiktima nila would be donors, yung pakaramdam nila walang nakakaintindi sa kanila. So these predators would inject themselves. Parang magiging friend sila na ako naiintindihan ko yung gusto mo. So kapag etong mga adolescent felt na this person is a friend pala, he understands my situation, alam niya na naiinis ako, may mga frustrations ako, naiintindihan din niya. So most likely, you let your guard down Pagka somehow alam mo na meron kayong commonality, ganun yung typical modus or MO ng mga sexual predators, is that they side with the one na napili nilang biktimahin. Si Cindy, 16 anyos, nagmula sa pamilyang mulat sa kasaganahan sa buhay. Di pangkaraniwang kagandahan ng dalagitang si Cindy. Makinis at laging malinis ang kanyang ayos. Tahimik, mapili sa mga kaibigan si Cindy dahil produkto siya ng pribadong eskwelahan sa Maynila. Komportable si Cindy na laging nag-iisa, kaya't laging pinagkakaabalahan ni Cindy ang kanyang laptop at ang kanyang alagang Shih Tzu. Subalit, sa kabila ng karangyaan, biktima si Cindy ng isang internet predator na naging dahilan ng kanyang tangkang pagpapakamatay. 27 ng Abril nang unang lumapit sa bitag si Cindy. Ang kanyang inarereklamo, ka-chat na hindi niya pa nakikita sa loob ng ilang buwang pagkakakilala. Subalit, nabuo ang kakaibang relasyon na maihalin tulad sa isang magkasintahan sa pananaw lamang ni Cindy. Ano itong problema mo na sinusumbong mo sa akin? Meron ako naging boyfriend. Okay. Boyfriend mo, lumabas naman kayo? Nagkikita na ba kayo face to face? Hindi. So hindi mo pa nakikita to? Hindi ko siya. Naging boyfriend mo lamang sa internet? Umabot sa puntong nahulog ang loob ni Cindy sa kanyang ka-chat. Kaya't anumang kahilingan nito, labag man sa kanyang kalooban, ay kanyang pinagbibigyan. Ito ay pagpapakita ng maselang parte ng kanyang katawan hanggang nauwi ito sa paghubot-hubat. Bakit ka nagpakita ng mukha mo sa webcam? Kasi po, sasabihin niya, hindi ko daw po siya mahal, ganon. Tapos, tatakutin niya akong yung sasakit nga niya po yung ginagamit niya. Kasi alam niya pong, syempre ako, isipin ko, ay ako magiging dahilan nito. Nakakapagpakita po ako siguro 3 beses. Tapos, yun, umiling na siya. Tapos, nung nakita niya na po yung sa taas ko, gusto niya na yung lahat ng ganon. Nung napaikot ako, yun, pinakita ko sa parang, ang ano niya, sa atin lang dalawa to, ako parang buo yung tiwala ko. Kahit alam kong mga kaibigan ko, sinabihan na akong ganon. Tapos parang, nagtiwala ko. Most likely, she trusts that person more para i-reveal niya yung private parts ng body niya. Lahat ng mga emotional bonding issues na po pwede, maaaring meron na sila ng predator na i-groom na siya. Grooming kasi ang tawag natin, na there's nothing wrong with showing your body to me. It's okay naman dahil mag-boyfriend tayo. Hindi ko naman niya nahahawakan kasi nasa screen lang naman tayo. Nina-normalize or minimize nila yung mga ganong situation para si Cindy, hindi niya isipin na may masama na intention ito. Na this is all to show halimbawa na mahal ko siya or na nag-care ako sa kanya. On the part of the law enforcement, nakakatakot sa isang bata yung magkaroon siya ng pre-hand sa computer na he can go wherever she goes. Wala siyang information about things. Because ang bata, naging curious about every website Papasukin niya lang ang website. Curious siya To tell you frankly, talagang the trend now is different. Kaya dapat talaga magulang should be in close contact with the children, especially when they are using the internet. Pagpaparaya ni Cindy na nakasanayan ng kanyang ka-chat at sa huli,
Kapag hindi pinagbibigyan ng biktima, ginagamit pang blackmail upang sirain kanyang pagkatao. Testifying that tayo nasa computer lang, hindi ka na mahahawakan niya, wala namang mawawala eh. Pero the woman, hindi niya alam, she's being set up. Naka-record sa laptop, pagka nakahalap na yung babae, nagagalit na siya, hindi na maganda, gano'n. The bad thing is na-record yung ginawa mo kanina. And then that record will be sent to you. Ito yung sinasayaw mo kanina. Na ang may kopya, ako. Na kung aalis ka sa relasyon natin, I will send this to other people. Binabantaan siya na ipapaskil at ikakalat ang kanyang hubad na larawan sa internet. Sa Bitag headquarters, ipinakita mismo ni Cindy ang nude pictures niya na nakadisplay pa sa Friendster. Dito, pinag-text ng Bitag si Cindy sa kanyang ka-chat upang maidokumento ang kanilang pag-uusap. Reply ko siya. Anong reply? No choice ako. Nabalitaan ko may boyfriend ka and bumabalik ka sa dating friends mo. Masakit yun. Maya-maya lang, tulad ng inaasahan ng Bitag, tumawag na ang aming subject. Pwede na. Sa case naman ni Cindy, pwede natin siyang makonsider na prey dito at yung boyfriend na kinoconsider niya would be the sexual predator. The manner ng interaction nila, naging auditory stimulated si Cindy over the thought na may nagsasabi sa kanya na I love you, I miss you, I care for you, yung mga ganon. Pwedeng, kasi mas may connection when you hear someone's voice rather than seeing lang through internet. Ang mga adolescent ay highly curious, eager to learn, very imaginative din. Parang halimbawa din kay Cindy, na maaring kung ano lang yung sinabi nung kausap niya, kung half Chinese, half Korean, pwede na siya makapag-create ng sarili niyang image na how she wants this person to look sa isip niya. Kaya nga dapat beware ang mga magulang na kung saan meron ang computer naman may history eh. Dapat ang magulang should also be oriented on the use of the internet. Bakit ka mo? How can a parents stop his child to enter in a zone na hindi naman niya alam palikod internet? Kasi all we know, yung bata safe na sa kwarto, tutulong, nagko-computer, nag-aaral. Pero dapat sinacheck natin magulang kung saan nagpupuntang internet zone yung bata. So with that, check natin sa computer yon, doon pupunta sa history. Kasi ang bata, kung ayaw rin niyang pa-detect sa mami niya, sa parents niya, kung saan ako nagpupunta, naturally, yung bata, i-delete yung history niya. Pero seldom you can find, as a matter of fact, may password pa ang bata sa computer niya, hindi mo pwede buksan. So dapat, the parent should know what is the password of the for security purposes. Anybody can be a cyber predator himself. If she used the computer in a bad manner, he is considered a predator. But as long as you use your computers correctly, hindi ka predators. But if you use the computers to offend somebody, to get information, lokohin isang tao to the computer, you are indeed a predators. Kaya yan, talagang dapat maingat. Noong araw din yon, pinagplanuhan ng Bitag ang pakikipagkita ni Cindy sa internet predator. Kaya naman hinayaan namin makipag-usap si Cindy sa suspect. Sabihin mo sa kanya, help mo ba talaga ako pag ako lalayas? Sunduin kita saan? Sunduin ka? Sabihin mo, 1 o'clock ako, sabihin mo, ako sa Starbucks ako pupunta 1 o'clock. Tapos doon may sasakyan na ako, papuntang train ako. Okay? Ba't na naman kita lolo ko? Napano ka? Ano? Dahil makikipagkita daw ang internet predator kay Cindy sa isang coffee shop, pinuntahan ng Bitag si Cindy sa kanilang tahanan sa Angeles, Pampanga. Naaabutan namin si Cindy sa loob ng kanyang kwarto. Hawak-hawak at tinitingnan ng mga litrato ng kanyang namayapang ama sa isang trahedya. Itong anak kong ito, close na po siya sa daddy niya. And then, dahil sa isang tragedy, ang mga anak ko, lalo na ito si Cindy, parang dinibdib niya pagkawala ng kanyang ama. Nag-decide ako na mag-move kami ng ibang place para makapag-move on kami lahat mag-iina.
Hindi ko akalain na yung anak ko pala na napakabait at alam ko tahimik lang na laging nasa bahay ay nabiktima ng isang predator. Inakala ni Aling Sally na makakatulong kay Cindy ang pakikipag-chat sa internet, kaya't hinayaan niya itong makipagkaibigan. Noong una, hindi ko siya pinapansin kasi alam ko very common na lang sa mga teenagers yung mga nakikipag-chat at makikipag-text. At lagi ko sinasabi sa kanya, sige okay lang para malibang ka. Yun, hanggang sa one day, nalaman ko at meron pala nanliligaw sa kanya. Hanggang sa tinanong ko siya kung totoo. So inamin niya na meron nga doon nanliligaw. Sinasabi niya na maganda, may sinasabi sa buhay. Hindi ako nagkulang ng payo, sabi ko. Para sa akin, ang importante yung pagkatao ng isang tao. Wala akong kaalam-alam na may mga nangyayari na pala hindi maganda. Yung boyfriend niya tsaka yung anak ko, nag-aaway, nagmumurahan, hanggang sa pinagbabantahan daw ng lalaki. Pero napagmasdan ko yung anak ko mula nung binawalan ko siyang ganoon at pinagsabihan ko para naging malayo siya sa akin. Nabahala si Aling Sally nang minsan malagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak dahil sa pagkalat ng hubot-hubad na larawan nito. Hanggang sa nag-decide siya na uminom na lang ng maraming gamot para wakasan na. Ngunit isang gabi, hanggang sa ninervyos ako kung bakit itong anak ko nag-lock ng kwarto. Hanggang sa kinatok ko siya at umiiyak, pinakiusapan ko na mag-usap kami. Hanggang sa pinagbuksan niya ako ng pintuan. Nung makita ko siya, ang unang bungad niya, Mami, pabayaan mo na ako. Puro kahihiyan ang ibinigay ko sa pamilya natin. Hanggang sa sinabi nga niya na one day, nakapag-post daw siya na wala siyang cover. And then, yun pala yung ginawang pamba-blackmail sa naging boyfriend niya sa internet. Sabi ko, anong ininom mong gamot? Iba-iba daw. 10 klaseng araw. Hanggang sa yung lalaki, tumatawag sa akin na sabi, tita, huwag kang mag-alala. Babayaran ko lahat-lahat ng kung ano magiging bills niya sa hospital. Naghain kami ng patibong. Sabihin mo ito, on na cellphone ko. Ha? Labas ng saglit mami ko. On na cellphone ko, labas ng saglit mami ko. Tuloy ako bukas. Asan ka? Maya-maya lang tumawag ang suspect na si Travis. Yes, kayo. Ito nga, saan? Di ba ang unang plano talaga Tagaytay? Gusto mo, mag-stay ka na lang doon. Natin na lang kada. May pera ako. Kaya nga, atin mo lang nga kada doon. Pag ako isama, gusto mo yun. Ikaw bahala. Ako naman ang lalayas, hindi naman ikaw. Isang place na lang. Saan nga? Tomas mo na to. Tomas Morato? Wala naman kasi sa Tomas Morato talaga. Wala kang pera, no? Wala kang pera, umamin ka na. Ako naman sasagot eh. Eh, ang dami mong lugar na binibigay eh. Parang wala ka talagang pera, oh. Ako naman lalayas, ako nasasagot. Sige. Pakinggan ang hirit ng suspect kay Cindy. Dahil half Korean, half Chinese daw siya, nagpasikat na sa dalaga. Nasaan ka? Pupuntahan kita ng magagawa America. Black na car Honda. Vios. Saan ka? Ako nakakagago? Baka ikaw nakakagago. Anong Honda? Ano sinasabi mo? Honda Vios? Wala. Hindi. Ikaw nakakagago? Wala namang Honda Vios. Toyota yun eh. Oh! Tomboy ka, no? Lan? Maganda pa sabihin namin sa iyo, totoo. Unang-una, profile na namin. Dibuto. I believe na hindi magpapakita bukas yun. Client. I don't think na mangyayari yung gusto namin bukas mangyayari. But there's always a time. Napansin ng bitag ang panlulumo ni Cindy. You tell me, ano sa loobin mo ba? Ha? Nabubuisit ka? Okay, hindi natin sinasabi hindi mahuli. There's a time. Alright? Huwag natin pilitin. Ang sagot naman ng kanyang inang si Sally. Ibalik mo yung dating SIM card na binili ko sa'yo. Itapon mo na yung SIM card na yan para
harapan mo. Kaya ganito na lang anak mong gawin natin. Sasamahan kitang makapag-move on ka. Sa mga magulang, lalo yung mga busy magulang na nasa trabaho, first thing first na dapat i-educate ang ating mga anak sa paggamit ng wasto sa computers. Check the history where the children is going in the internet. Kung saan nagpupunta ang website. Parang sa ganon, what you are telling to your child is specific. Na binabanggit mo yung website na ganito, anak, hindi dapat puntahan yan, delikado dyan, and don't get fall on somebody else na hindi mo kilala na nakikipag-chatmate sa'yo. Ito naman, para sa mga kabataan naman na gumagamit ng mga internet. Do not talk with somebody else whom you don't know. Pangalawa, if you go on talking with somebody else na hindi nyo kilala at nakipagkaibigan kayo, do not let yourself to be viewed in the camera. Because one thing for sure, nakilala niya na kayo. Pero sila, hindi nyo kilala. It's bingo, kita ka na kung anong tsura mo.